So, for today's video, nag-vlog ka eh. Nag-vlog ka para A ano? day in the life as a nursing student. Weekends edition. Yes. And ako as a schoolless. Wala pa akong school, guys. Pero na ako sa September 2. September 2 yung akin eh. Kasi September 1 yung Monday. Eh, wala naman ako Monday class. Wala akong Monday class. Pero na ako sa Saturday. Cute. Cute, diba? Okay, so for today's podcast, wow! Gusto ko talaga mag-podcast tayo, yung mga ganyan. Ay, ito, ida-digest natin yung message sa akin ng crush ko. Boomerang. Tapos sabi niya, eto, mag-aaral ako ng mabuti para ang kukuhain ko sa kasal natin, sino yun? Yung sa gown, si Michael Cinto. Tapos tapos yung sa venue, si Gibby. Sino ba yun? Basta yung magaling gumawa ng venue. Tapos Tapos, sinong host niya? Si host Jang. sana, ano yun? Ano yung kanya? Si Ritz ang host niya. Si Ritz na lang Si ba? Ritz. Kung alam mo, gusto ko pag kinasal ako, yung mga kukunin ko na supplier, mga host, yung malapit lang rin sa akin. For example, kunin kong photographer, yung malapit lang rin sa akin. Para at least may, para intimate talaga siya. Kasi inisip ko lang, hindi nila ma-enjoy. Kala mo talaga ikakasal na very soon. Alam mo, may pinag-usapan namin yan kagabi ni Cha, sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, Cha, sino kukunin mong maid of honor? Kala mo talaga, ikakasal mo siya next week, or next month, or next year. Sabi ko sa kanya, Cha, sino kukunin mong maid of honor? Sabi niya, hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa alam. Sabi niya, depends. Isa lang bang maid of honor? Oo. Ako hindi ko kasi sure. Actually, yung tatlo kasi yung option ko. Si Giselle, ikaw, or si Cha. Kaso kasi, hindi ko alam kung sino sa tatlo. I mean, yung closeness naman, okay lang sa akin kahit sino sa kanila. Pero kasi hindi ko lang alam talaga. Siguro kung sino yung pinaka nakapagkukwentuhan ko pag, itong crush ko, kasal, kami pala yung ikakasal. Tapos nabas ng kwento ko siya sa'yo, edi ikaw yung para at least yung maid of honor, siya yung naka-witness talaga sa inyong dalawa. Tapos yung kanta, Please Be Careful With My Heart by Sarah Geronimo. Tapos i-invite ko din si Yeng Constant. Yeng, kung nakikinig ka, invited ka sa kasal. Ikaw, anong mo? Yung pag maglalakad ka. Alam mo sa TikTok yung gano'n? And hypen. Kasi so,
Ang bilis. Ay, sino yung sa'yo? Ay, ano? Ewan. Gusto magandan mo yung... Yung ano ng Twilight. yung ano, turning page. Turning page. Shucks. Ay, may ano ko na. Ay, hindi, wala pala. Turning page. Maganda yun. Basta anything na ano ng Twilight. Gusto mo Scarlet Heart? Oo nga. Hindi pang ano venue yan. Oo, pang venue. Ay, kaso kasi, tragic kasi yun eh. Kasi, Yung Say Yes. Say Yes. Instrumental venue sa venue. Ang gagawin ko, iba, di ba, iba yung sa mga bridesmaids and iba, sa akin talaga, please be careful with my heart. Ayan. Tapos ayoko ng instrumental lang. Gusto ko may kumakanta talaga. Ay, asan ka na ba? ko? Sa church. Yun pala yung kakantahin ko. Ano ba yan? Gusto mo magwa ka sa simbahan or Gusto ko outdoor. Arte, akala. garden? Tapos may pastor. Oo, gusto ko backyard, garden, gano'n. Actually guys, meron nga akong Pinterest. Ano ba? Ang Pinterest mo. May Pinterest board ako sa mga ganyan. Ay, maganda yung Substack. Para siyang Twitter. Tapos, pero mga ito. Gusto ko may ganito. Kasi may mga flowers, mga ganyan. Tapos ganyan, no? Ganyan siya, na venue. Siyempre, mga flowers. I told you guys, meron na ako perfect. Papakasalan na lang talaga. Hanap tayo ng topics dito. Meron akong charot. Akala ko meron ka ng papakasalan. Wala. 2:36 pa lang. Ay, yung one thing na, yun sabi niya? Ay, if may iba kang pangalan, anong gusto mong pangalan? Nakasulat yung dito. Ako gusto ko talaga, Rose. Rose si mama eh. Parang ang ganda ng Rose na pangalan. Rose. Yeah, Rose. Oo, gusto ko Rose. Ang ganda-ganda ko sa pangalan ni mama. Roselyn yung kanya, pero Rose lang yung tawag sa kanya minsan. Kasi maganda. Maganda. Sa akin, Phoebe. Phoebe. Di ba yun yung... yung kapag bumili ka, tapos marami kang binili, bibigyan ka nila ng Phoebe. Yan. Saka Rose talaga. Ano na Rose? Leandra. Sabi, what are some things? Ay, yung pinapaniwalaan mo before? Na di mo na pinapaniwalaan ngayon. Yung sabi mo, ito yung belief ko dati sa love. Ito yung belief ko sa life dati. Pero pag dati na yon, pero ngayon, pag titingnan mo, hindi na yun yung belief Sa akin, mo. yung need yung magpakasal. Nagpakasal. Para lang kabuo ng family. Sa bagay, no? Bakit kaya hindi ko kasi alam kung anong logic na pag hindi sila kasal, mas tumatagal sila. Pagkasal sila, di sila Parang tumatagal. doon nakikita yung Pero siguro tunay kasi na dahil ugali. nagkasama na sila sa isang bubong. May iba kasi na hindi sila kasal. I mean, hindi sila live-in. Tapos nung nagpakasal na sila, syempre doon na lumalabas yung mga ugali and all. Pero Kaya kasi, hindi sila naghihiwalay. pero ako gusto ko papakasalan ako. Ewan ko. Ang pinaka-minimum sa akin, bawal tumagal ng 8 years. Kasi kung 8 years, tapos hindi pa kayo kasal, okay lang sana kung teenage love. Like, for example, nag-start kayo, 13 years old kayo. Siyempre, 8 years, ilang taon pa lang kayo noon, given na yun, hindi ka pa talaga magpapakasal. Pero let's say, naging kayo, mga 23 ka na. Tapos, 8 years kayo, ilang taon na yun, eh. 30 plus ka na nun, no? 31, girl. Wala na, hindi ka na magkakaanak mo. Pero kung ayaw niya naman ng anak, ako kasi gusto ko. Sa'yo ka lang po sasabihin. Hindi ka lang, dalawa lang kayo nakakaanak ng anak. Gusto ko na mag-boyfriend. Gusto mo na.
Oh my gosh, guys, announcement. Gusto niya na mag-boyfriend. Hindi lang tuwing gabi. Pumayag na si mapayag na ba sila tita? Oh my gosh, tako na lang, lalaki na lang talaga kulang. Shocks. Lia. Kaya yun dapat yung ipag-pray mo ngayon. Kasi ready ka naman na, ready na yung family mo. So ipag-pray mo na lang talaga. Pero wala naman sa akin. Di ba pag date ganyan? Oo, kasi student pa Nag-date na naman lang kayo. tayo. Pero eh. Sana nursing student. Di ba? Oo, Kaya nursing ready. student. Kukuha ko siya. Na-imagine ko sa'yo, pareho kayo ng field. Ang nai-imagine ko kasi talaga kaibigan, pareho sila. Introvert din, nakasalamin din, as in same na ugali niya. Pero gusto ko kasi sana, opposite niya. Pero ang nai-imagine ko kasi talaga sa kanya, yung same niya. Pero gusto ko opposite. Maganda rin, no? Kung yung magiging boyfriend ko, same mo. Tapos magiging boyfriend mo, same ko. Ganun yan, guys. Di ba dati standard ka na, nonchalant ka na ganun? No, hindi No, na. ayun, isa yun, yung pinapaniwalaan mo before na, hindi na ngayon. Kasi nonchalant, siguro tahimik. Kasi ako yung dati, nonchalant. Hindi nonchalant siguro yung tamang na gusto mo. Pero siguro yung tahimik lang na, hindi yung super loud. Pero alam mo, ang type ko ngayon, super weird, si DK. DK, Hoshi, Sungkwan, Dino. Mga ganung personality yung type ko ngayon. Hindi ko rin alam. Sa akin hindi na ang sa akin naman, ganun pa rin. Yung medyo feminine na. Tapos may tattoo siya. May tattoo. Yung maliit lang. Tapos glow in the dark pa yung niya. Uy, oo. Maganda yung Gusto ko yung funny, guys. Pinagkanta namin ni Chuck kagabi. Funny ka. Parang hindi ka kasi mabubore. Tapos, wala, masaya ka lang lagi. Ay, alam mo ba, may mga friend ako ngayon na, kasi trio kami. Tapos nung senior high kasi, never talaga akong pumasok sa isang circle of friends. Kasi feel ko, kapag may circle of friends ka na, like sa junior high, ang hirap ng makabuo ng another circle of friends. Kasi for me mas high maintenance yung circle of friends. Kasi sa, for example, tayo lang, dalawang magkaibigan, wala tayong circle of friends. Mas high maintenance yung circle of friends. Kasi syempre, pag may gala, shocks, ayoko ma-left out, kasama ako, ganito, ganyan. Shocks, ako lang kulang, tapos di ako sasama, tapos sasama na rin ako. Pero pag kasi individual friendships lang, okay lang, kahit, wag muna tayo gumala ngayon, ganon. Kaya nahirapan ako mag-circle of friends. Pero nagkaroon ako ng trio. Tapos, silang dalawa, hindi siya big deal sa akin kasi feel ko normal lang siya na mas close silang dalawa. Kasi same na same sila ng ugali. Tapos ako hindi. Tapos parang silang umiinom. Tapos ako hindi ako umiinom. So pag may gala na umiinom, hindi ako sumasama. Tapos, ngayon, nagkaroon sila ng circle of friends. Parang pa-end na yung grade 12. Actually, nabuo yung circle of friends nila. End na nung grade 12. Tapos yung mga kaibigan nila na yun, na nasa circle of friends, kaibigan ko rin. Pero hindi ko super close. Pero nakakasama namin mag-hangout before. Pero gets ko yung fact na kung bakit nag-form yung circle of friends nila nang hindi ako kasama. Kasi nung time na yun, nagde-distant ako for no reason. Kasi parang ayoko nang sumama sa gala, ganun. So nagkaroon sila ng gala na sila lang. So doon nabuo yung circle of friends nila. Pero parang, I think it's a sign of aging. Sign of aging. Na hindi na siya big deal sa akin. Hindi na big deal sa akin yung merong ibang circle of friends yung very familiar. Very familiar. Yun sa amin naman kasi ngayon ni Roots. Meron kami mga friends na like May circle. nagkatampuhan yata kayo. Ano ba yun? Or ni Leon? Or Ritz? Ritz tsaka Leon yata. Alam ko nagkatampuhan sila. Or hindi, ikaw, kasi tahimik ka raw. Saan? Hindi ba? Hindi nag-open up sa'yo si Ritz. Ay, hindi naman yung... Hindi sinabi siya niya. tampuhan. Hindi siya tampuhan. Parang gusto daw niyang makipag-friend sa iba. Eh parang naiisip niya daw ako na baka daw malunghi or ganyan. Nasabi niya sa akin, sabi ko, okay lang naman. Kasi dalawa lang kayong sa Pero meron kaming friends na sabay kaming, hindi naman sabay umiihi, parang inaaya kami bumaba, ganun pagbibili. Pero may times na, kaming dalawa talaga ni Ritz magkasama. Tapos may times na, naging ka-close ko na din yung apat. Sa bagay, no? Si Ritz kasi very social butterfly niya. So, parang... Sa akin kasi nasa-sense ko kapag, alam mo yun, medyo off yung tao or pwede. Si Ritz, parang kita niya lahat.
as good. Oo, ganun si Ritz. Hindi naman siya binabackstabang, may video Ganito ka, Ritz. Lahat ng, which is, feel ko naman good thing. Kasi ganito din naman ako minsan. Yung nakikita niya lahat ng good sa isang tao. Ganon. Tapos hindi siya ma-sense kung off ba tong taong to o hindi. Basta kung ano yung pinabak na sa kanya, pinapaniwalaan niya. So yun minsan masama rin yung ganun eh. Kasi kayo din yung natutuhan. Tapos alam mo, dun sa trio namin na yun, ko, so, may mga times na parang, shocks, mas close sila. Ganon. Ano sasabihin ng ibang tao, nakikita nila na trio kami, tapos minsan mas close sila. So parang ganun pa ako nung una. Tapos nung, parang tumagal-tagal na, parang normal na, syempre, sila yung mas yung swak yung ugali eh. So, ako, hindi sa nagdi-distant ako, nagiging distant ako, pero parang binibigay ko na lang rin sa Nag-order kanila. ka ba? Hindi. Ayun. High maintenance nga kasi ang circle of friends. Lalo na pag marami kayo, di ba sa atin, nung mga time na nandun talaga yung peak ng friendship namin, grade 10, lalabas-labas kami lagi, tapos punta kami sa ganito-ganyan, dapat kasama sa ganito-ganyan. So, high maintenance talaga siya. Kahit ako nung grade 10 ako, nahirapan ako i-maintain yung circle of friends ko sa inyo. Kasi nga, high maintenance talaga yung circle of friends. Ako rin kasi hindi ako lagi sumasama. Oo. Lalo na hindi ako sumasama ng Tapos ako syempre super people pleaser ko. Shucks, tatambay kami sa Rolex. Sige nga, sama na nga ako. Sabihin ko na nga lang, may join kami. Ganon. Kasi nga sobrang alam mo yung ayaw mong ma-left out. Pero hindi ka naman nila left out. Ini-invite ka naman nila. Pero kasi nasa sayo na lang kung sasama ka o hindi. Pero kasi sobrang dalas. Sobrang dalas, di ba? Halos araw-araw kaming nasa Rolex, guys. Sobrang dalas. Minsan, ayaw mo na lang rin sumama, pero shocks, left out ako ganun. Tapos, ngayon kasi, kinuwento ko to kay Cha kagabi. Sabi ko, Cha, yung mga kaibigan ko, yung mga kaklase ko, ngayong college, syempre may GC na kami, nagkukulitan sila sa, tapos nakikita ko may mga friends na sila, close na sila. So parang ako, sabi ko, bakit parang hindi ako nag-worry, hindi ako naging anxious, na parang, wala pa akong kaibigan ngayong college. Na-realize ko, shocks, bigyan mo ng 1 month yan. Yung mga ka-close nila na yan ngayon. Wala na yan. Kaya sabi ko, mas okay lang na papasok ako ng college na ako lang mag-isa. Nasa akin yung peace na yun. Tapos kung magkakaroon ako ng friends, eventually magkakaroon naman talaga. At least, mas alam mong tatagal siya. Mag-o-observe muna ako. Kasi alam ko kaya ganyan nangyari. Pina-friend nila kaagad eh. Hindi nila ino-observe yung tao. Tapos pina-friend nila kaagad. Tapos pag friend na nila, doon lang nila malalaman siya kasi hindi pala compatible yung ganito namin ugali. E di ang ending, magwawatak-watak kayo. Eh unlike kapag nag-observe ka muna, ito, ganun kami ganyan. oo, mas tatagal yung friendship. Meron kami circle of friends, pero hindi pa namin siya tinuturing na friend na Friend hanggang group. Instagram friends. Ang hirap kasi. Pag close na talaga, makikita mo, nasa ka na daw, pero wala pa eh. Ang hirap kasi talaga kapag meron ka ng circle of friends, yung core friends mo, ang hirap na paano bang magkakaroon ka pa ulit ng circle of friends. Feel ko hindi ko kaya yung ganun, yung maraming circle of friends. Pero sa akin lang, friends lang talaga na school, ganyan. Yeah. Tsaka ayoko ng maraming friends kasi kapag may event, ewan ko. Tapos pag may birthday, imbis na itong friend group na yun. Oo, ito lang yung friend group. Kaya nga, ako diba, kasi kayo lang inano ko. Kasi, at least ang excuse ko nun, hindi, sila kasi yung core friends ko since grade 10. Ayun. So, ang hirap din yun mag-open ulit yung sarili mo sa Oo. new friends. Ay, oo. Kasi Alam mo sa ba, inyo nga, nagkaroon ako tagal ng ko bago mag iniisip close na ko, close. pag nagkaroon ako ng new circle of friends, ayoko nang maulit yung nangyari. Ewan ko, hindi siya trauma, pero parang, ayoko lang ulit. Ganun. Ay, saan mo gustong ma-meet? Ay, natanong nga kita na, diba? Saan mo gustong ma-meet yung mo? Sa library. Sa library. Librarian pala siya. Ako na-meet ko na kasi. Maganda natural meeting mo. Alam mo yung nakakasalubong mo na pala before. Oo, yun nga, school setting.
school Sa setting. akin, may isi-share ako. Nung late kasi kami na, late ako nag-exam siya. Alam, parang Hindi mo nakakakil, parang lang, grateful lang. Kasi nabawasan ako ng inaano ng pamasa na nakatipid ako. Kasi late na ako nun sa exam. Like, na ako umalis. 7:30 kasi alis na ako. Kaso yung pila sa principal doon, ang haba. So, mga 7:50 na ako nakaalis ng ano. Tapos bago pa ako makakita ng elevator, yung mahaba din yung pila. Tatlo kami, no? Dalawa lalaki tapos ako. Tapos hindi kami magkakilala. Nursing din lahat. Tapos pagbaba namin, sabi, ano siya, senior. Sabi niya na, siya na lang daw magbabayad. Wow! Anong year? Anong year? Third ata. Ano ba yan? Dapat second. Para hindi masyadong year. Wala siyang exam. Tapos nilibre na kami kasama. Bakit? Bakit na libre? Kasi sabi mag-aral na lang daw kami ng mabuti. Kuya, ano ba? Magpakilala ka. No, feel ko hindi ko kaya Hindi siya yung gano'n. nakakilig na. Mag-fall ka agad ako. Hindi ko kaya yung gano'n. Thank you po kasi may 20 pesos ako na save. Feel ko tuloy after college pa. Okay lang. Charo. No, gusto ko ma-experience yung ano, Hello yung ano po. ka. Mag-duty na po ako. Yung- May susundo sa'yo after duty. Oo. Gusto ko, May gusto ko duty na- ka din, di ba? Oo. Sa ano, mental hospital, mga gano'n. Tapos, gusto ko ma-experience yung gano'n. Sana 18 ko ma-meet. Tapos na-meet ko na pala, no? Tapos Mama Day niya, pag birthday mo, pag 20 na kayo. I have loved you since we were 18. Ay. Pero ayoko sa PUP. Ayoko. Ano, di ba kada school may mga branding. For example, UST, Ghoster. Ano ang Ateneo? Green flag, feeling ko. Hindi. Ano, naiiwan. Ateneo. Ateneo. Wala kasi ako naririnig sa kanila. Mayayaman kasi yung mga Out of your reach. league. Wait lang. I-use chat GPT natin. Alam! Laging nasa, wala. Hindi naman. Naman FEU daw kasi mga, anong tawag doon? Ano ba yun? Naalala ko yung unit lang. Iniiwan. Hindi, iba yung those days na iniiwan. Ano pa po? When it comes to relationships. Sa TikTok yun eh, ang dami. Ghosters. Yung UST daw, malambing, pero hindi sila consistent. Ghoster. Yung DLSU, Konyo Konyo. lovers, may effort sa gifts. Syempre, mayaman sila eh. yun. Yan. Pero playboy or playgirl Ayun. daw. Romantic daw ang Ateneo. Right yun. Pero may stereotype din na torpe yung iba. San Beda, maporma sa ligawan. FEU, fashionable part. Madaling magsawa. Ayun. Yan. Ay, taga-NMF ako eh, iba yan. Madaling mahulog sa kapwa. Feel ko UP, madaling mahulog sa kapwa UP student. Siyempre. Siyempre. Siyempre, nandun ka na eh. Ito, matipid pero maalaga. Siyempre, kami ay UP. tinaguri ang Danas. walang budget. Oo, yaan. Date sa kwek-kwek at isaw stand. Loyal. Loyal kami. Mabilis ma-fall. Totoo po. Lalo na kapag ka-ord daw. Hindi ako mag-ord eh. Ayun. So, alam nyo na. Mabilis ma-fall pag mga taga-ano. Ayan, ano yung sa inyo? Mabilis ma-fall. Maiwan. Mabilis magsawa. Ayun. Sino yung first sa atin, no? Feel ko si First Ritz. Magkakaroon na. Feel ko si Ritz. Nandun na siya sa edge eh. Kay ano? Drink. Platonic lang sila daw, Totoo sabi ba? niya. Hindi ako Kasi naniniwala. pinapangitan niya kay, kay Era. Parang, hindi naman sa nireto or Alam mo, what. ay, wait lang, may kwento ko dyan. Baka ganun yung ginagawa niya. May psychological ano dun eh. Na, yun nga, in Sabi niya denial ka. platonic ka. Hindi, platonic. Diba? Iba yung Siyempre. nafe-feel ko. Sa Pero pag sa'yo ginawa, parang hindi mo din naman yung isip. na,
hindi platonic, syempre magiging in denial ako. Kasi sa akin ginagawa eh. Pero kapag kunwari sa kaibigan ko nakikita, girl, nakita mo ba yung video nila na nalaglag sila? Diba? Ulo, siya yung ano, ate, siya yung unang tinayo. Ayun guys. Hindi ako naiihi, pero sige. 3 tayo pupunta. Bukas na ba? Ayun lang guys. Sana nakinig kayo sa aming kwento. First episode ng Oh my gosh. podcast. Try mo isend sa akin. Nagtatry ko siyang Sa i-edit. drive na lang. Like, iaano-ano ko siya, kakat. Sa drive ko na lang. Pero, unti lang to. Feel ko mga 10 minutes lang. Kasi marami tayong nakwento na ano eh. Ayun lang, outro tayo. So, that's it for today's chika. I hope na nag-enjoy kayo sa panonood sa amin habang naghihintay kami dito sa church. And, ayun lang guys. See you on to the next. Bye-bye! Takpan natin. 1, 2, 3.